Po sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh po sa ating mga kapatid Muslim. Alam niyo po, una sa lahat pasalamatan po natin si Ma'am Michelle. Kasi sila po ang nag-alaga. Hi Ma'am, congratulations po. At huwag po nating kalimutan ng ating Blue Warriors. Palakpakan po natin sila. Dahil araw-araw po, andyan po sila para maglinis sa ating Dolomite. Alam niyo po, mga kapatid, pasalamatan din po natin ang aking Vice Chairman for OFW International po sa PDP, si Ma'am Jema Soto po. Dahil sa initiative nila ng maglinis at ipakita sa ating mga kababayan ang pagsustina sa ating Dolomite ng mas malinis at magandang tanawin ng ating mga kababayan at ang ating mga turistang foreigners. Sabi nga ni Ma'am Michelle kanina sana maabutan din namin na naliligo sila dyan. Sir, Alam niyo po mga kapatid, vision natin, vision. 2001, naabutan ko po ang buhay ang Maynila. Sino po nakaalala nun? Yan pong buong street na yan hanggang doon po sa may traffic light. Punong-puno po yan ng mga tindahan. Sobrang daming tao po dyan. As in, napakaganda po ng ilaw sa gabi. Pero ang hindi po natin nakikita, walang pumupunta po rito. Sa dami ng basura, sa dumi ng tao, at may mga basag pa na buti at baka masugatan po tayo pag bumaba po tayo dyan. Yung mga bato po doon, maniwala po kayo, tinutulugan, dyan na po dumudumi yung mga tao. Sobrang baho po yung area na yan. At nakakahiya po sa ating mga turista galing sa ibang bansa dahil sinasaway po nila ang Maynila daw po ay marumi. Ngayon, sasabihin ko po at hinahamon ko yung congressman na nagsasabing iimbestigahan po niya ang Dolomite na to. Alam niyo po mga kapatid kung bakit siya galit? Dahil sa panahon po ni President Roddy Duterte, para po malaman ng lahat kung saan humuhugot itong tao na to. Ilala ko po yung tao na to. Tinanggal po siya ni President Roddy Duterte sa kanyang posisyon doon sa Urban Poor Department yata yun dahil sa issue ng pagnanakaw. Sino ngayon ang magnanakaw? Di ba? Huwag ka pong magturo. Tingnan niyo po ang ginawa ng mahal na President Roddy Duterte para po sa ating bayan. Hindi lang po ito pang sariling interest at kumita dito. Kasi po, ang iniisip po siguro niya, may kumita. Baka siya po ang may nakita at hindi natin alam. Alam niyo po, minsan po, tandaan po ninyo mga kapatid, yung mga oportunistang politiko na yan, wala po silang karapatan sa ating bayan. Bakit? Dahil ang pinapahirapan po nila ang ating bayan, ang ating mga kababayan, dahil po puro po sila toro, pero wala rin din namang nagawa sa kanilang mga posisyon, kundi magpasarap ng buhay. Di ba po? So paano po tayo ngayon uunlad? Nakita na po natin, tapos babalikan natin, bakit ayaw po ninyo tingnan, Mr. Congressman, yang lupa dyan na wala ng dagat sa harap ng Sofitel at sa harap ng Mall of Asia? Di ba matapang po kayo? Bakit tayo niimbestigahan? Bakit? Dahil takot kayo? Isang pitik lang sa'yo, baka gumulong po kayo dyan sa kinaupuan ninyo. Kaya takot ka. Dito ka bumabanat sa napakagandang tanawin. Tingnan niyo po. I-compare po ninyo bago to maging Dolomite Beach na to at noong unang panahon. Di po yan mapasyalan. Ngayon po, Congressman, hinahamon kita. Silipin niyo po ang sinasabi mo para isampal sa mukha mo yung mga pag-isip mong hindi maganda sa dating President Roddy Duterte. Kaya mga kababayan, mapagmatsyag lang po tayo dahil maraming mga politiko ginagamit lang ang mga issue para kumita, hindi para tumulong sa ating bayan at sa mga Pilipino. Kaya sa ating mga kababayan, sa ating DNR, MMDA, DPS, lahat po na nagtulong-tulong po dito sa Dolomite Beach po,
maraming salamat po dahil kayo po ang mukha ng ating bayan. At magandang umaga po sa ating lahat. It's getting better and better every day, and ito yung intention talaga ni Tatay Digong, no, nung ginawa ang proyekto na ito, is for us to have not just a beautiful beach but the beautiful view of the sunset, because the sunset of Manila Bay is the best sunset ever in the whole world. Kaya I am encouraging everybody, whether you are Filipinos, OFWs, Filipinos overseas, or a foreigner, everybody who sees this video, reels, or a vlog, please come to the Philippines. The tourism in the Philippines should be one of the best, because the Philippines has so many resources and so many things to offer. We have the best sunset, we have a very beautiful sunrise in the Philippines, we have mountains, we have beaches, and now we have a Manila Bay that's so beautiful. Come to the Philippines. Papalitan ko na lang si Secretary Frasco kasi yung January to December, mukha lang niya. Dapat yung Dolomite Beach ang pinipicture dito para sa Pilipinas, because the beauty of the Philippines is not only its people, it is the best resource of the Philippines, but the beauty itself that God naturally gave to the Philippines ay nandito po sa Pilipinas, no? And you are all welcome to come to the Philippines. Sana maging maayos na ang aming gobyerno at wala na yung aming pasaway na presidente na nag-a-appoint ng mga kabinete who is receiving negative 27 rating na kabinete. Saan ka nakakita sa mundo na ang kabinete ay negative 27 ang rating? Kasi nga lahat sila ay pumapalpak dahil palpak yung kanilang commander-in-chief. So ngayon, ang dami ko nang sinabi, bawal ang seditious statements, pero BBM resign. And abangan niyo po kaming lahat sa January 31 for the caravan that we are going to hold, a big caravan that we will be holding to call out for the resignation of Bongbong Marcos, who is receiving negative net trust rating and negative approval rating all across the different survey companies. So, wala, ito na yung pinaka-worst na presidente. Mas tinalo pa niya yung tatay niya sa pagka-worst. No? And mga Pilipino, gising tayo. Dahil magandang masarap, mahalin ang Pilipinas. Good morning from Dolomite Beach. Naniniwala ba kayo, ma'am, na yung pagbaha sa Maynila, ito ba ang dahilan? Ay, ang layo-layo naman. Ibig sabihin yung Quezon City na baha nang galing dito. O yan nga eh. Oo. Ano lang nila yon, diversion nila sa katotohanan na maganda ang ginawa ni Tatay Digong. There are studies that has been done before this was implemented, no? In fact, mas mapasaway sila kasi meron silang maraming extensions doon, no? Opo, Na yung hindi naman reclamation. Oo, yung reclamation, hindi na yung part sa trabaho ni Tatay Digong sa kanilang administrasyon na yun. Parang nawala na yung site. Buti na lang, hindi nila to, baka may balak sila dito kaya sinisiraan nila si Tatay Digong. Pero lahat ng mga ginawa ni Tatay Digong, it may not be perfect, but we know that it has been studied and implemented properly. Hindi natin sinasabing completely blameless ang kanyang administrasyon, but it is the best administration in my lifetime. Ilan na ba yung inabutang ko presidente? Tatay ni Bongbong Marcos, maliit pa ako. So yung tenga ko sa radyo kasi sa dami ng abuso na ginawa hanggang ngayon, no? Dumoble pa ang abuso ng kanyang anak at ng mga cronies nila. So cronyism is back. Marami tayong pwedeng baguhin sa ating bansa. Marami tayong pwedeng baguhin sa ating lipunan. At ito ay magsisimula sa ating lahat na huwag tayong matakot sa abusadong gobyerno. If you and I will stand up for our government, and if you and I will stand up for our country and our people, change will surely come. Ay, imbestigahan daw nila itong Dolomite, ma'am. Ano masasabi Go mo? ahead, imbestiga lang kayo. But the truth is,
people are enjoying the view, people are enjoying the benefits of the Dolomite Beach, and that is the best legacy and best proof that Tatay Digong did a beautiful job. Maraming salamat, ma'am. Thank you.